Sinabi dito ni Pastor Stephen Prado na masama ang pagsusugal na based sa Bible at nawawalan na din tayo ng tiwala kay God na siya ay magpro-provide. Pakinggan nyo to guys, marami kayong matututunan dito at tapusin nyo yung video. Ang pagsusugal po ay nakaka-addict at ang pagsusugal ay nakakawasak. It's more than just a game, it's a heart issue. Pakiramdaman natin laro lang siya. Every time magsusugal tayo, yan po ay senyales ng kawalan natin ng tiwala na ang Diyos magpo-provide ng ating pangangailangan. Yung bagay, yung resources, yung pera na ipinagkatiwala ng Diyos sana sa iyo, you are trying to put your hope and confidence sa game of chance kesa sa Diyos. Ano ang sabi ng Bible? Trust the Lord your God with all your heart. But I believe na yung pagmamadali natin is a sign of the lack of wisdom. Ang mga nagmamadali, walang wisdom. Dahil nagmamadaling yumaman, anong ginawa? Nagnakaw. May wisdom ba sa pagnanakaw? Wala. Ang papakita lang sa iyo, magkano makukuha mo. Hindi niya papakita yung consequence. Pwedeng masira ang buhay mo at ang buhay ng iyong pamilya. Amen. Sa pagmamadaling yumaman, anong gagawin ng iba? Taya tayo sa loto. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag nakita ko kayong tumataya sa loto, guys, tanungin nyo rin, ba't nandun ako? Magkasama tayo. Oh. Diba? Tataya, anong papakita sa atin ng media? Oh, may nanalo, 125 million. Inspire ka, nanalo, 125 million. Pero hindi papakita ng media yung milyong-milyong taong tumaya pero talo. Eh sabihin natin, 10 piso lang naman yung ticket sa loto eh. Magkano na ba ngayon? O ba't alam nyo? Akala mo lang walang mawawala, but actually ang nawala is yung trust mo that God will provide. Nawala yung lordship ng Panginoon na si Lord ang magbibigay sa iyo. If you think about it, lahat ng klase ng sugal, umaasenso ang sugal, nagbe-benefit ang sugal sa pagkatalo ng iba. Wala namang mananalo kung walang natatalo sa sugal eh. So ibig sabihin, kaya siya nagpa-prosper kasi may kailangang matalo. I mean, nag-guess yung sinasabi ko mga kapatid, unfortunately, it has become a stronghold na nagli-lead sa pagkabaon sa utang at pagkawasak ng maraming pamilya. What is the Bible saying about this one? Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Pasinin nyo yung mga scammer, yung mga promotor ng mga sugal o ng loto. Karamihan niya nagbe-benefit sila sa pandaraya sa ibang tao. At makikita nyo dito, dahil sinasamantala nila yung mga tao na may kagustuhang yumaman, opening, nagkakaroon ng deception. Bakit daw po? Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Kung hindi pera, kundi pagmamahal sa pera ang ugat ng kasamaan, pwedeng mahirap ka pero mahal mo yung pera. Kasi minsan may connotation tayo, yung mga mayayaman, mga greedy yan. Pero based on that text, hindi porket mahirap, hindi greedy. In fact, marami kong kilala, greedy na, hindi palang obvious kasi wala pang pera. Totoo talaga yung sinasabi ni Pastor na kaya nagpo-prosper yung mga pasugalan kasi galing yon sa mga talo ng mga tumataya. Kaya pansin nyo na mas dumadami ngayon yung mga kasino, mapa online o physical. Kasi nga hindi sila nalulugi. Yung milyon-milyon na binabayad nila sa mga influencer, galing din yon sa mga taong nalubog tsaka nasira yung buhay dahil sa sugal. At para sa akin, di lang din talaga physical tsaka mental yung laban dito, pati rin spiritual. Kapag nalulong ka sa sugal, kailangan mo rin talagang bumalik tsaka mag-surrender kay God. Kasi kung ano man yung mga nawala sa'yo, kaya niya yung palitan tsaka ibalik. Kasi itong sugal, galing talaga to sa demonyo kasi tinuturuan tayong umasa sa easy money. At gusto ko lang sabihin na wala po talagang nananalo sa sugal. Mananalo ka lang kapag tuluyan ka ng huminto. Kaya kung nagsusugal ka pa rin hanggang ngayon, mag-isip-isip ka na.